Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, malaking good news ito. Sama-samang nag-aklas, AFP at militar sumanib sa Duterte. Nako, nakahanda na lahat. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Ito ang mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Dating Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, matapang na nagsalita, mga militar, handa na di umanong kumalas sa gobyerno. Pero bago natin simulan ang balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga uploads. Sa isang live interview, matapang na nagsalita ang dating Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo. Tila nagbabala rin si Attorney Salvador Panelo, huwag daw biruin ng administrasyon ngayon ang mangilan-ngilan na mga taong nakikita nila ngayon sa kalsada na handang magwelga. Tama. Ito raw ay nakikita ng mga militar. Kasi mga kababayan, no? Wag niyo pong maliitin ang taong bayan. Ito lang masasabi ko sa administrasyon pong ito. Wag niyo pong mamaliitin yung mga maliliit, no? Na pwersang nakikita niyo ngayon. Baka isang araw talagang magsanib-sanib na yan, no? Sanib pwersa na. Pag meron lang mag-lead, no? Dito sa mga ginagawa, baka yan ang maging mitsa or maging simula, no, ng inyong pagbaba. At oras na sila'y magsabay-sabay na magdesisyon, pati mga kasundaluhan, papalag na sa di umano'y mga di makatarungang pamamalakad raw ng pamahalaan. Huwag na raw antayin ng administrasyon ngayon na magkagulo ang taong bayan at sila ang magdesisyon dahil baka hindi raw nito nalalaman na mukha di umanong malapit na ring masagad ang men in uniform dahil sa tila panggagago raw ng administrasyon. Bukod sa pagkat ng budget ng nasabing opisina ng Armed Forces of the Philippines ng 10 billion pesos, patuloy di umanong tinatanggal ng Marcos administration ang mga general ng Armed Forces of the Philippines na maaring dahilan para hindi na matuwa sa pamahalaan. Lahat sila, alam mo, maniwala ka. Si Presidente nga ang pumipigil sa military. Ayaw niya ng coup. Ang dami na lumapit sa kanya. Ayaw ko ng bloodshed. So, you're saying that active and retired military personnel ay lumalapit kay dating Pangulong Duterte? Maraming lumalapit sa kanya. At sinasabi pong ano? O edi, ano pa? Ano po? O edi, mag-take over sila. Kasi kahit nung presidente pa yan. Serious. Nung presidente pa yan, di ba, iniiwan kami sa cabinet niyan, sa galit niya, kayo, magbahala na kayo, magkudita kayo kung gusto niyo. Ayoko na rito sa gobyerno to. Di ba? Ganon. Yun din ang sinasabi niya. Kung gusto niyo yan, pero ayoko ng bloodshed. Ayokong madugo. Pero hindi ba sinasabi niya, hintayin niyo na lang, patapusin niyo na yung mama. Ayun, sa totoo lang, between us, talagang yun ang gusto ni Presidente. Matapos lumabas ang balitang ito ay Mga kababayan, grabe po yun. Binitawang impormasyon, no? Yung shinare na impormasyon ni Attorney Panelo, dating spokesperson ng dating administrasyon, mga kababayan, no? Lumalapit pala ang mga militar, no? Dito kay former President Duterte. Ang tanong nga bakit kailangan pa nilang lumapit, no? Bakit kailangan pa nilang lumapit? Kaya former President Duterte, kung they can decide, mga karibin natin, no? Sila po ang may kapangyarihan sa ngayon. Bakit kailangan pa nilang lumapit kay former PRRD to ask permission? Why? Ang tanong, why? Bakit?
Diba? Ito lang ang nakikita ko mga kababayan. Sabi nga ni Atty. Panelo, ang bakit ay dahil gusto na po nilang mag-take over. No? At kung yun ang mangyayari, ang magiging presidente po natin ay si Vice President Sara Duterte. Diba? Maybe it's a sign of respect, no? Kasi kailangan talaga nilang irespeto no? Ang mga Duterte. Or I mean, si former President Duterte. Kasi si former PRRD lang po ang nagkaroon, no? Ng malasakit, no? Sa ating mga kasundaluhan. Iba po. I'm not saying na yung administration ngayon, walang malasakit. Mayroon po mga kababayan, no? What I'm trying to point out, wala Kung minahal ni Pangulong Duterte ang mga militar nung panahon niya, well, in return, mas minahal po. Hindi lang po mga militar ang nagmahal kaya Pangulong Duterte, but also the Filipino, no? Tayong mga Pilipino na pamahal din po sa atin si dating Pangulong Duterte. Hindi naman nakapagpigil ang taong bayan sa mundo ng social media na magbigay ng kanilang mga komento at hinaing sa usaping ito. At ayon pa sa kanila, talagang nakikiramdam lang ang hanay ng militar. Kapag napuno ang damdamin ng AFP at PNP General, makikita nila ang hinahanap nila, lalong-lalo na ang taong bayan. Love and respect binigay ni FPRRD sa mga kapulisan ng buong puso. Pero ano ngayon ang Saka eto pa putulin ko lang saglit mga kababayan. Eto pang nakikita kong dahilan kung bakit talagang parang sumasabog na ngayon ang AFP mga karibin natin. Dahil nga po, PNP and AFP mga karibin natin, dahil po dito sa walang habas na pagkokontempt, pagpakulong, no, na mga men in uniform. Hindi lang basta-bastang men in uniform ito mga kababayan. May general, colonel, no. Diba si General Director General ng PDEA na si General Wilkins Villanueva mga karibin natin. Pinakulong po ni Paduano, no? At saka may isa pa si Grijaldo mga kababayan, di ba? Si Colonel Grijaldo ngayon. Yan pong mga actions, no? Hindi po acceptable Kung sa atin ng ordinaryong Pilipino, hindi acceptable na ganun ang gawin nila doon sa mga taong yun Paano na lang dito sa mga, kumbaga, sa mga kapatid nila na mga sundalo at mga men in uniform, di ba? Kasi ito lang ito pong iisipin ng mga men in uniform natin. Kung nagawa nga doon sa general, doon sa colonel, no? Na ipakulong nitong mga hinayutak na tuwad ko. Paano na lang sila? No? Paano na lang sila yung mga nasa mga lower rank? Diba? Or even, no? We, the ordinary people, the ordinary Filipino living here in the Philippines, mga kababayan, paano na lang tayo? Diba? Kung doon nga sa may mga authority na nagagawa nilang ipakulong lang basta-basta, paano na lang po ang katulad natin, mga ordinaryong Pilipino, mga kababayan? Diba? Kaya ito sumasabog na talaga Kunti na lang, parang bulkan na itong sasabog na AFP at PNP, mga karibin natin. Napakita karamihan sa mga pulis, wala silang respeto sa mga taong walang pakundangang nagpakita sa kanila ng buong suporta at respeto. Duterte, isusubo sa gera ang ating mga sundalo, tapos inapyasan ng 10 billion ang budget ng AFP. Grabing kabangagan talaga ang gobyernong ito. Go na! Huwag nang hintayin na may mangyari sa ating bayan at BP. Nakakaawa na ang BP at mga tauhan niya. Mas nakakaawa ang bayan sa ganitong sistema. Mababa ang tingin ng Tuwadcom sa mga attorney. Bakit ang convicted ang nag-contempt sa walang kasalanan? Davao City lang malakas. Ang pinakamalaking katanungan dito mga Lods, bakit parang ang Davao City lang ang nagpo-provide ng mga ganitong serbisyo, proyekto sa kanilang mga nasasakupan? Isa lang po masasabi natin dyan mga kababayan. Maybe we're not pretty sure but maybe Davao po ang hindi corrupt.
Yung mga iba, ha? Sabi mo nga, Mr. Real Talker, di ba? Bakit Davao City lang? Maybe Davao is not corrupt. I mean, the officials are not corrupt, mga kababayan. No? Hindi po gaya sa iba. No? They are crooks, mga kababayan. Iba talaga, quality talaga. Basahin natin. Para sa Davaoenos, the city government of Davao City has procured 38 brand new disaster and emergency response assets, including vehicles, trucks, heavy equipments, and fiber boats. Imagine that, mga lords. Tignan nyo to. Grabe. Diba? Only in Davao City. Diba? Walang korupsyon talaga. Kasi makikita mo saan napupunta ang pera at pondo. Kaya nyo yan? Oh, sa mga nasasakupan ni Romualdez at ni Sa mga nasasakupan po ni Speaker Romualdez, o yan meron ba kayong ganyan? Sa nasasakupan po ni Sheila Kimbo, meron ba kayong ganyan? Sa nasasakupan po ni Mr. Kilay, si Senate President Chis Escudero, yan, meron ba kayong ganyan? O ito mayor lang po ito. Or Davao lang po ito, mga kababayan. Sino pa? Si Bienvenido Abante. Meron ba kayong ganyan? Sino pa? Yung mga representative like sino itong convicted na congresswoman? Franz Castro. Yan, mga kababayan. I know, wala ka siguro ganito kasi wala ka namang distrito no? Representative ka lang ng kung anong yan kulto. Okay? Sino pa? Lahat po ng mga tuwadcom, yan mga kababayan. Lahat ng tuwadcom, kumusta po ang inyong nasasakupan? Kayo po ba ay nakapaghanda na? Meron po ba kayong ganito? Na ipinikita kanina, ng mga equipment. Meron bang ganyan sa inyo? Aba, kung wala, nako, saan napunta? No? Saan napunta yung budget para dyan? I think, meron naman siguro lahat para dyan Diba? Zaldico, kaya nyo yan? Ganyan dapat. Ibigay sa mga tao ang nararapat na kwalidad na serbisyo. Diba? Kaya no wonder. Debt-free pa ang Davao, diba? Walang utang ang Davao. Grabing pagka-progresibo ng Davao ngayon. Tapos kaliwat ka ng proyekto, makita mo talaga. Romualdo, dito nyo makikita na ngayon na talagang yung pagtulong sa mga Pilipino ay nasa puso at dugo na talaga ng mga Duterte. Panoorin natin. Dumako naman po tayo sa Davao City kung saan libo-libong katao na ang nakapila para mamasko sa pamilya Duterte. At live mula sa Davao City, nasa frontline ng balitang yan si Bril Montalvo. Bril, good morning at Merry Christmas. Gaano na ba kahaba ang pila dyan sa bahay ng mga Duterte? Andre, magandang umaga sa iyo at Merry Christmas. Halos 3 kilometro na nga ang pila dito sa Davao City ng mga residente simula kaninang madaling araw. Pila ito para sa taunang pamimigay ng pamasko ng pamilya Duterte tuwing December 25 mula rito sa kanilang ancestral house sa Taal Street, Central Park Subdivision. Taunang tradisyon na ng pamilya Duterte ang pamimigay ng pamasko. Ang iba nga sa mga nakapila, kahapon pa nandito. Dito na rin sila inabutan ng Noche Buena. Hindi lang mga taga Davao City ang pumila rito. May iba na galing pa sa ibang probinsya. Alas 4 kaninang madaling araw nang mag-umpisa ang pamimigay. Kasama sa mga natanggap nila ang food packs na may lamang bigas, dilata, cash at gift certificate. As of 6 a.m., umabot na ng mahigit 25,000 ang nakapila rito. Inaasahang patuloy ang madadagdagan ngayong araw. Noong 2023, umabot sa mahigit 40,000 ang namasko sa mga Duterte. Andre, banal-sarado na rin ang pag-ibig ng ancestral house sa mga Duterte. So yan mga kabayan, yan po ang
aginaldo, no, na binibigay ng ating former President Duterte. Now, ang gusto ko lang i-point out kasi may balita po na itong pamimigay po ng mga Duterte ay minamasama, no, ng ilang mga tao, mga kababayan, dahil sabi nila anti-ayuda kayo pero namimigay naman kayo ng ayuda, no? Ang tanong dito, mga kababayan, hindi naman siguro galing ito sa pera ng gobyerno, no? Ang hirap kasi sa inyo, no? Hindi po ito ayuda eh. Hindi mo masasabing ayuda ito. Regalo lang po ito, no? Wala namang nasalanta. Bakit ka mamimigay ng ayuda? And it is Christmas season, no? Hindi gaya sa inyo, hindi pa Pasko, bigay na bigay kayo ng ayuda. Diba? Wala namang sakuna, wala namang bagyo, walang binaha. Bigay kayo ng ayuda. Yan pong pagkakaiba, mga kababayan. Wag po kayong wag po kayong magpapauto. Kaya natin nasasabi yan, karibin natin, para baka kasi may maniwala na itong ginagawa nila ay ayuda. Ito po ay hindi ayuda, mga kababayan. Christmas season po ngayon, kaya namimigay po ng aguinaldo sila. Diba? Iba po yung ayuda, iba po ito. No? Kaya kung tinatawag niyo po itong ayuda, nako, may problema po kayo. Magpatingin kayo po ang dapat na mag-panyuro psychiatric test, no? Yan. Bubuli tayo sa word na yan. No? Kasi yung iba, gusto nilang mag-panyuro psychiatric exam. Si Vice President Sara Duterte. Ngayon, kung ikaw ay naniniwala na ito ang pamimigay nito ay ayuda, you have to consult your professionals, mga kababayan, para matulungan po kayo, di ba? Well, anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaction, criticism sa video ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ng opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.